Alam mo ba yung bahay sa dulo ng kawayanan? Yung luma, malaki at napakalalim ng anino tuwing dapit hapon? Siya yun. Ang bahay na pinagmulan ng lahat ng kababalaghan. Ang lugar kung saan nagsimula ang pagbabago namin ni Mara at Lita. Magkababata kami, halos magkakapatid na. At kung may isang bagay na pinagsasawaan namin, yun ay ang kwentuhan ng mga matatanda tungkol sa bahay na yan. Puro daw kababalaghan, may nagpaparamdam, may umuungog na iyak tuwing gabi. Sa totoo lang, naiirita na kami sa paulit-ulit na babala nila. Para kaming mga pusang kinukutya sa bawat pagdaan namin sa harap ng gate niyan. Ano? Takot ka? Pang-aasar ni Mara isang mainit na hapon habang naglalakad kaming pauwi galing eskwela. Si Mara, yung tipong walang kinatatakutan, palaging siya ang nauna sa kalokohan. Si Lita naman, mas tahimik, mas mapagmasid. Pero pagdating sa challenge, hindi papahuli. Ako? Ako yung nasa gitna. Medyo madaling matakot. Pero ayaw magpahuli sa trip ng dalawa. Hindi sagot ko agad. Ikaw ba? Ngumiti si Mara. Tara, patunayan natin. Mag-sleepover tayo dyan sa Sabado ng gabi. Nanlaki ang mata ni Lita. Seryoso ka? Baka sunggaban tayo ng mga multo dyan. Kahit pilit niyang pinaninindigan ang takot, may kislap ng kuryosidad sa mga mata niya. Ay nako, multo lang yan. Puro kwento lang yan ng mga matatanda para matakot tayo. Hindi totoo yan. Giit ni Mara sabay irap sa bahay na tinitignan namin. Ang totoo, matagal na kaming nabibingi sa mga bulungan, sa mga alingasngas tungkol sa pamilyang nanginirahan dyan dati. May nangyari daw na masama. Hindi lang daw natural ang pagkamatay ng huling nakatira. May nagsasabing nabaliw daw. May nagsasabing dinala ng di nakikita. Pero para sa amin, kabataan pa lang isang lang itong lumang istorya. Isang alamat na ginagamit para manakot ng bata. E paano kung may aswang pala dyan? O kaya tikbalang? Bulong ni Lita, bahagyang nanginginig ang buses. Mga nilalang na nakikita lang sa kwento, sa mga lumang libro na pinagtatawanan namin noon sa klase. Ano ka ba, Lita? Mga kwento lang yan sa radyo. Sabi ko, kahit medyo nakabahan din ako sa tanong niya. Ang mga kwento ng aswang, lalo na sa probinsya namin, ay sadyang nakakahilakbot. Yung tipong may pakpak na lumilipad sa gabi, nangunguha ng bata, o kaya yung nagpapalit anyo. Pero para sa amin, ito lang ay mga pantasiya lang. Nagkasundo kami, bitbit ang kumot, unan, flashlight at ilang biskwit. Nagtago kami sa likod ng bahay pagkalubog ng araw noong Sabado. Ang hangin ay malamig at may kakaibang amoy ng lumang kahoy at lupa. Pagpasok namin, bumunda sa amin ang dilim. Ang bahay ay parang humihinga. Ang bawat humi ng hangin ay parang bulungon. Nagsimula pa rin kaming magtawanan, nagtutulakan, pilit na pinapakalma ang sarili-sarili naming takot. May kakaibang kaba na nagsisimulang gumapang sa aking dibdib na parang may isang bagay na nagbabantay, isang bagay na nakatago sa anino na matagal nang naghihintay ng aming pagdating. Pagsara ng pinto sa likod namin, parang isang malaking halimaw ang huminga ng malamig na hangin sa loob ng bahay. Bigla kaming nanahimik. Ang dilim ay malalim at ang tangi naming liwanag ay ang sinag mula sa mga flashlight namin na sumasayaw sa mga alikabok na naglipana sa ere. Amoy luma, amoy nabubulok na kahoy, at may halo ng amoy ng matagal nang nakaimbak na sikreto. Hala, amoy matanda, bulong ni Lita, bahagya pang nanginginig. Ano ka ba, Lita? Amoy alikabok lang yan, sagot ni Mara.
Pilit na pinatatag ang boses niya pero nakita ko ang paglunok niya. Nagtungo kami sa sala, ang pinakamalaking kwarto sa baba. May mga nakatalukbong na lumang muebles, parang mga kalansay na naghihintay. Sinindihan namin ang mga kandila na dala namin at ang maliit na liwanag ay nagpahirap sa pagtingin sa mga gilid ng kwarto. Mas malalim ang anino ngayon. Naglatag kami ng kumot sa gitna ng sala. Sa simula, puro tawanan pa rin, kwentuhan ng mga kalokohan sa eskwela. Pero habang lumalalim ang gabi, unti-unting nababawasan ang ingay. Ang bawat kaluskos sa labas, ang bawat tunog ng pagaspas ng dahon sa bintana ay nagiging mas malakas. "Naririnig niyo yun?" bulong ni Lita. Parang may kumakaluskos sa itaas. Mabagal, parang may naglalakad. "Daga lang yan," sabi ko. Pero ang totoo, hindi ko sigurado. Masyadong mabigat para sa daga. Maya-maya, may narinig kaming parang mahinang tunog. Parang iyak ng sanggol. Malamig ang dugo ko. "Tiyan-tiyanak!" bulong ni Lita. Namumutla. Napatingin kami sa isa't isa. Ang tiyanak ay isang nilalang sa kwentong bayan na nagpapanggap na iyak ng sanggol para akitin ang mga tao. Kapag nilapitan mo, biglang magbabagong angyo at sasalakay. Ito ang isa sa mga kwentong palagi naming naririnig sa lola namin na dapat daw mag-ingat sa mga iyak ng sanggol sa gubat o sa mga liblib na lugar, lalo na kung wala namang nanay na kasama. Noon, pinagtatawanan lang namin. Ngayon, parang may tumutusok sa dibdib ko. "Imposible," sabi ni Mara, pero ang boses niya ay nanginginig din. "Hangin lang yan." Pero hindi. Narinig namin lahat. Hindi lang isang beses, kundi sunod-sunod. Malalim at nakakapanindig balahibo. Parang nasa loob mismo ng bahay. Nagkatinginan kaming tatlo. Ang mga kandila ay sumasayaw at sa bawat pagkidlat ng liwanag, parang may nagtatago sa dilim. Pakiramdam ko may nakatitig sa amin. Hindi lang multo, isang bagay na mas tindi, isang bagay na mas matagal nang narito. Ang kwento ng tiyanak ay parang biglang naging totoo at hindi na ito isang biro. Ang aming bravado ay unti-unting natutunaw, nag-iwan ng purong takot. Hindi na kami makahinga ng maayos. Ang iyak ng sanggol ay tila nawala, pero ang kaba sa dibdib namin ay hindi. Pilit naming pinakalma ang isa't isa. Nagkunwari na wala kaming narinig, na guni-guni lang. Pero alam naming lahat na hindi. "Okay lang yan," sabi ko, kahit nanginginig ang boses ko. "Baka pusa lang." "Pusa na umiiyak ng ganyan? Parang boses ng tao." Kontra ni Lita, at umiyak na siya ng tahimik. Si Mara na palaging matapang ay nakayakap sa sarili niya, nakatulala sa dilim. Nagpasiya kaming magkwento ng nakakatawa para maibsan ang takot. Pero ang bawat kwento ay parang nawawala ng saysay. Ang ingay na naririnig namin ay parang lumalapit. Nagsimulang umugong ang hangin sa paligid, kahit sarado naman ang lahat ng bintana. Ang mga kandila ay sumasayaw ng mas mabilis, halos mamatay. Bigla, naramdaman ko ang lamig. Hindi lang lamig ng hangin, lamig na tagos sa buto, lamig na parang may humawak sa braso ko. Napatayo ako bigla. "Sino yan?" sigaw ko, at sa sobrang takot napakapit ako kay Mara. "Anong nangyari?" tanong niya, nagulantang. "May humawak sa akin," bulong ko, halos hindi makahinga. Ang braso ko ay nanindig ang balahibo at kahit sa dilim, pakiramdam ko ay may bakas ng basang lamig. Ang amoy sa hangin ay nagbago. May kakaibang baho, parang bulok na laman, pero may halo ng matamis na amoy ng bulaklak ng patay. Alam ko ang amoy na yon, amoy ng pagkabaliw.
Ito ang baho ng lumang kwento ng lola namin tungkol sa mga aswang na nagtatago sa dilim na kayang magpalit anyo, pero ang baho nila ay nananatili. Parang biglang nagkaroon ng sariling buhay ang bawat kwento na akala namin ay imbento lang. Ito na ba yun? Ang mga nilalang na pinagtatawanan namin ay totoo pala? Hindi na kami basta lang binubulungan ng bahay. Parang may pumapasok sa loob namin, nagpaparamdam ng presensya nito. Ang lamig na naramdaman ko ay hindi lang sa balat. Tagos ito sa utak. Nagbubulong ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Ang bawat sandali sa lumang bahay ay parang isang panaginip na unti-unting nagiging bangungot. Ang hangganan ng totoo at hindi ay unti-unting nagiging malabo. At pakiramdam ko, lulunukin na kami ng mga kwentong hindi namin pinaniwalaan. Pagkatapos ng paghawak, hindi na kami nagkukunwari. Magkakayakap kami sa gitna ng sala, nakatulala sa walang katapusang dilim sa paligid. Ang mga kandila ay halos mamatay na. Ang bawat galaw namin ay maingat, parang anumang sandali ay may sasalakay mula sa anino. Ang pintuan ay hindi talaga nakakandado. Matapos ang ilang minuto ng takot, pinilit namin itong buksan. At bumukas naman, pero hindi kami lumabas. Parang may pumipigil sa amin, isang di nakikitang pader na nagpipilit sa amin na manatili. O baka naman kami na mismo ang natakot lumabas, baka mas matindi ang naghihintay sa labas. Bigla, may narinig akong mahinang tunog. Sa simula akala ko hangin lang, pero unti-unti naging malinaw. Isang kanta, isang lumang lulubi, pamilyar sa akin pero hindi ko maalala kung saan ko naririnig. Hush, hush little child, the moon is bright. Ang boses ay babae, mahina, halos bulong pero narinig namin lahat. Nanggagaling ito sa itaas. Sino yan? Bulong ni Lita, ang mata niya ay malaki. Umiling ako, nag-iisip ng malalim. Ang lulubi na yun, pamilyar talaga. Parang narinig ko na yun nung bata pa ako. Pero saan? Saan? Habang umaalingaw-ngaw ang lulubi, parang may nagbukas na pintuan sa aking isipan. May mga imahe na naglilitawan. Isang lumang duyan, isang babaeng may malungkot na mata, isang anino na lumilitaw sa bintana. Hindi ito malinaw, parang panaginip na hindi mo maalala ng buo. Teka, parang pamilyar yan, sabi ni Mara, nakakunot ang noo. Hindi ba yan yung kinakanta sa atin ng mga lola natin noon? Oo, yung lumang kanta na kinakanta daw ng mga nanay para patulugin ang mga anak nila, pero may kakaibang pakiramdam. May nagsasabing hindi ito lulubi lang, isang babala. Isang kanta para itago ang mga bata mula sa mga nilalang ng gabi, specifically sa mga manananggal. Ang manananggal sa aming kwentong bayan ay isang babaeng may kakayahang maghiwalay ng katawan sa bawang. Ang itaas na bahagi ay lumilipad gamit ang malalaking pakpak habang ang ibaba ay naiiwan. Kumakain sila ng sanggor, lalo na ang mga nasa sinapupunan gamit ang kanilang mahabang dila. Kinatatakutan sila lalo na sa mga probinsya. Ang mga kwento ay laging sinasamahan ng mga babala na lumabes ng gabi at kung makakita ka ng kalahating katawan, budburan ng asin o bawang ang naiwang ibaba para hindi na makabalik ang itaas na bahagi. Narinig namin ang tunog ng paggaspas ng pakpak. Hindi ito tunog ng ibon, mabigat, malaki, parang nasa loob ng bahay. Ang lulubi ay lalong lumalakas at kasabay nito ang paggaspas. Ang amoy ng bulok na laman ay nagiging mas matindi, halos nakakasuka. Ito na ba? Hindi lang tiyanak ang nasa bahay na ito, baka may kinalaman din sa mga nananggal. Ang pamilyang dating nakatira dito, may kwento silang may isang babae daw na nawala, tapos ang asawa ay nagpakamatay. Baka may kinalaman ito sa kanila. Ang bahay na ito ay hindi lang haunted, ito ay buhay at nagbubunyag ng mga sikretong matagal nang inilibing. Unti-unting naglaho ang lulubit at ang pagaspas. Ang katahimikang na sumunod ay mas nakakakilabot pa kaysa sa ingay. Parang kaming tatlong manika na nakaupo sa gitna ng dilim, naghihintay kung anong susunod na mangyayari. Ang bawat hininga namin ay parang kulog sa gitna ng katahimikan.
Tara, tignan natin sa itaas, bulong ni Mara. Walang takot sa boses niya ngayon, kundi isang uri ng pagpapasya. Parang may isang bagay na nagtutulak sa kanya. Hindi na ito basta paglalaro. Kailangan naming malaman kung ano ang nangyayari. Ayaw ko sanang sumama, pero ang takot sa pag-iisa ay mas matindi kaysa sa takot sa pupuntahan. Kaya sumunod kami. Dahan-dahan kaming umakyat sa hagdanan, ang bawat baitang ay umuugong, parang nagrereklamo. Ang mga anino ay sumasayaw sa bawat galaw ng flashlight, nagpapalit anyo sa bawat sulok. Nakarating kami sa isang mahabang pasilyo sa ikalawang palapag. Maraming pinto, puro sarado. Ang ilan ay may nakakadena pa. Ang amoy ay mas matindi rito, amoy ng lumang dugo at matamis na bulaklak. Sa dulo ng pasilyo, may isang kwarto na bahagyang bukas ang pinto. May liwanag, bahagyang nagmumula sa buwan na sumisilip sa bintana nito. Nagsalo-salo kaming tatlo sa pagtingin. Ang kwarto ay parang silid-tulugan ng isang babae. May lumang kama, isang aparador at isang malaking salamin. Pero ang nakakuha ng atensyon namin ay isang lumang retrato ng pamilya na nakasabit sa dingding. Malaki, may basag na salamin at natatakpan ng alikabok. Inilapit namin ng flashlight. Ang retrato ay may 7 mukha, isang mag-asawa at 5 anak. Matatanda na ang mga mukha, halos malabo na sa katagalan. Pero isa sa mga mukha ang nagpatigil sa akin. Isang batang babae, nasa gitna ng retrato na may buhok na parang alon at mga mata na parang nakatitig sa akin. Para siyang salamin, para siyang si Lita. Nagulatang ako. Lita, tignan mo to. Lumapit si Lita at nang makita niya, nagulatang din siya. Paano? Ang batang babae sa retrato ay kamukhang-kamukha ni Lita. Hindi lang basta hawig, kundi halos kambal. Ang parehong hugis ng mukha, ang parehong ilong, at ang pinaka nakakakilabot, ang parehong marka sa ilalim ng kanang mata, isang maliit na balat. Si Lita ay may balat din doon. Ano yan? Lita, relatives mo ba yan? Tanong ni Mara. Nanginginig ang boses. Umiling si Lita, namumutla. Wala kaming kamag-anak na natitira rito. Pero ang titig ng batang babae sa retrato ay parang may sinasabi. Parang may koneksyon. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa pamilyang nakatira rito, tungkol sa isang miyembro na naging kakaiba. May kinalaman ba ito kay Lita? Hindi na lang ito basta pananakot. Parang may itinatago ang bahay na ito at may koneksyon ito sa amin. Ang linya ng kasalukuyan at nakaraan ay unti-unting lumabo at ang multo ng nakaraan ay tila nagpakita sa mukha ng isa sa amin. Pagkatapos naming makita ang retrato, hindi na kami nakapagsalita. Ang mga kwento tungkol sa koneksyon ng dugo sa mana ng sumpa ay biglang nagkaroon ng bigat. Ang takot ay hindi na lang dahil sa mga tunog at lamig. Ngayon, may mukha na ito at mukha ito ng kaibigan namin. Umalis kami sa kwartong yon. Ang bawat isa sa amin ay may sariling iniisip. Ang gabi ay lalong lumalamig. Kinabukasan, pag-uwi namin, pilit naming kinalimutan ang nangyari. Pero hindi na kami pareho, lalo na si Lita. Sa simula, satal lang ang mga pagbabago. Mas tahimik si Lita. Madalas siyang nakatulala. Mayroon siyang madalas na pagkamot sa likod ng kanyang tanga, parang may nangangati. Akala namin dahil lang sa trauma sa nangyari. Pero unti-unting naging kakaiba ang mga pagbabago. Hindi na siya kumakain ng normal. Mas gusto niya ang mga hilaw na karne
At kung kumakain siya ng gulay, nilalawayan niya lang. Nagsisimula siyang magsalita sa pagtulog, mga salitang hindi namin maintindihan, parang ibang lingwahe. Ang boses niya ay nagiging mas malalim at may pagaspas. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Mara, sinabi niya, "Hindi mo ba napansin? Ang tingin ni Lita parang may iba." Napansin ko ang mata niya. Mas naging tatalim, mas nanlilisik sa dilim. At ang kulay parang bahagyang nagbago, parang lumalabas ang kulay kahel kapag nasisinagan ng ilaw. At ang kuko niya mas humahaba at mas nagiging matulis. Ang nakakakilabot ay ang pagiging sensitibo niya sa amoy. Kapag may nagluluto ng bawang o gumagamit ng suka, bigla siyang nagiging balisa at parang nahihilo. Nagsisimula siyang umiiwas sa mga bagay na may bawang, sa mga krusipiho at sa mga benditadong bagay, mga bagay na kinatatakutan ng mga aswang at manananggal. Ang mga sintomas ay perpektong umaayon sa mga kwento na naririnig namin mula sa mga matatanda. Ang pagbabago ng mata, ang paghanap ng hilaw na laman, ang pag-iwas sa bawang at asin. Ito ba ang mana ng sumpa? Ang batang babae sa retrato, may kinalaman din ba siya sa aswang o manananggal? Pinasadahan ko ng tingin si Lita habang natutulog. Ang kanyang hininga ay mabigat. May kakaibang kurba sa kanyang ngipin. Parang bahagyang humahaba ang kanyang pangil. Hindi na siya ang Lita na kilala ko. Hindi na ito isang simpleng trauma. Ito ay isang pagbabago, isang metamorphosis. Kinabukasan, hindi na siya nagising ng normal. Nakita ko ang isang bahagi ng kanya na hindi ko pa nakikita. Hindi ko na alam kung paano siya tutulungan o kung ano ang dapat kong gawin. Ang mga kwento ay hindi lang basta kwento at ang mga babala ay hindi lang basta babala. Unti-unting nagiging totoo ang pinakamasamang bangungot ng aming kultura at nasa gitna kami ng lahat. Hindi na namin matago ang pagbabago ni Lita. Ang mga magulang niya ay napansin din. Sa simula, akala nila may sakit lang si Lita o di kaya ay stress sa eskwela. Pero habang tumatagal, mas naging seryoso ang sitwasyon. Ang kanyang mga kuko ay lalong humaba at matulis. Ang kanyang buhok ay naging mas malabo at magulo. Ang kanyang boses ay nagiging garalgal at may pagaspas, lalo na tuwing gabi. Ang nanay ni Lita, desperado na, ay nagpasyang dumulog sa isang albularyo sa kalapit na baryo. Isang matandang babae na kilala sa kanyang kakayahang gumamot ng mga kakaibang karamdaman, lalo na yung mga pinaniniwala ang gawa ng masamang espiritu o sumpa. Kinausap kami ni Mara para sumama dahil alam niyang kasama kami sa nangyari sa bahay. Pagdating namin sa bahay ng albularyo, bumungad sa amin ang isang lumang bahay na gawa sa kawayan at kahoy. Sa loob, amoy dahon at insenso. Ang albularyo, si Aling Azon, ay isang payat na matandang babae na may mga matang matalim at matalim din ng tingin. Sinalubong niya kami ng isang tingin na parang nababasa niya ang lahat ng nasa isip namin. "May dala siyang kasama," sabi ni Aling Azon, tumingin kay Lita. Hindi siya ngumiti. Nagsimula si Aling Azon ng isang tawas ritual. Kumuha siya ng isang kandila at sinindihan ito.
Ipinihit niya ang kandila sa ulo ni Lita habang bumubulong ng mga lumang dasal na hindi namin maintindihan. Pagkatapos, pinatakan niya ang kandila sa isang palanggana ng tubig. Habang tumitigas ang wax, nagkakaroon ito ng hugis. Nagulat kami sa nakita namin. Ang hugis ng tawas ay malinaw. Hindi lang ito basta hugis, ito ay hugis ng isang kalahating katawan ng babae na may pakpak at sa ibaba nito ay may hugis ng isang maliit na sanggol. Malinaw na malinaw. Ang manananggal at ang biktima nito. Namutla si Lita at ang nanay niya. "May sumpa sa lahi ninyo, iha," sabi ni Aling Azon. Ang boses niya ay malalim. Matagal na itong naipasa. Ang bahay na iyon sa dulo ng kawayanan, yan ang simula ng lahat. Ang lola ninyo o ang lola ng lola ninyo ay may kinalaman dito. Ang mga kwento ng pamilya nagtago ng isang madilim na sikreto. Ang kwento ng isang miyembro ng pamilya na naging kakaiba, na nawala. Ang lumang retrato sa bahay, ang batang babae na kamukha ni Lita. Hindi na ito basta alamat o guni-guni. Totoo ito. Ang pamilya ni Lita ay may dugo ng manananggal. Ang takot na nararamdaman ko ay hindi lang para kay Lita, kundi para na rin sa sarili ko. Naging bahagi na kami ng isang bagay na matagal nang inilibing, isang bagay na lumitaw muli. Ang lulubi na narinig namin, hindi lang yun basta kanta. Ito ay isang paanyaya. Biglang lumiwanag muli ang mga ilaw sa terminal. Ngunit ang nakita namin ay mas nakakakilabot pa kaysa sa dilim. Si Lita ay nakahiga sa sahig, nakatutok ang mga mata sa kisame. Ang kanyang katawan ay hindi na normal. Ang mga kuko niya ay naging matatalim na, parang mga talim. Ang kanyang mga ngipin ay humaba at ang kanyang mukha ay naging balat na balat. Ang kanyang likod ay umaalsa, parang may lumalabas na buto. At sa pagitan ng kanyang mga balikat, may nag-uumpisang lumabas. Mga pakpak. Mga pakpak ng paniki. Malaki at maitim. Ang baho ng bulok na laman ay nagiging mas matindi. Halos nakakasuka. Ang mga tao sa paligid ay nagtakbuhan, sumisigaw. Nakita nila. Ang takot na matagal nang nakatago sa kwento ay nagpakita na sa harapan namin. "Lita!" Sigaw ng nanay niya, sunusubukang lumapit, pero pinigilan namin siya ni Mara. Hindi na ito si Lita. Ang mga mata niya ay pula na ngayon at ang kanyang hininga ay mainit. Nagsimula siyang umunol, isang tunog na hindi nanggagaling sa tao. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang katawan ay hiniwalay sa baywang at ang itaas na bahagi ay lumutang sa hangin kasama ang kanyang mga pakpak na ngayon ay ganap nang lumabas. Isang manananggal. Ang nilalang ng bangungot, ang kinatatakutang alamat ay nasa harapan namin. At ito ay si Lita. Ang ibaba ng kanyang katawan ay naiwan, nakatayo pa rin sa sahig, naninginig. Ang kanyang mahabang dila ay lumabas at naghanap sa hangin. "Gutom ako." Ang garalgal na boses, pero hindi ito ang boses ni Lita. Ito ang boses ng isang nilalang na matagal nang naghihintay. Nagtago kami sa likod ng mga upuan sa terminal.
Ang manananggal ay lumulutang sa itaas, naghahanap ng biktima. Ang mga tao ay nagtatago, ang ilan ay nagmamadaling lumabas. Ang isip ko ay nagugulo. Ang lahat ng kwento, ang lahat ng babala, ang lahat ng nakita namin sa lumang bahay ay totoo pala. Ang sumpa ay hindi lang mana ng isang sakit. Ito ay isang pagbabago, isang pagluluklok ng isang nilalang sa katawan ng aming kaibigan. Nagsimula ang manananggal na lumipad papunta sa direksyon ng mga tao. Hindi ko alam ang anong gagawin. Gusto kong tumakas, gusto kong sumigaw. Pero ang takot ay lalong lumalamon sa akin. Kailangan nating gawin ang sinabi ng albularyo. Bulong ni Mara, nanginginig ang boses. Ang naiwang kalahati, asin at bawang. Pero paano? Paano namin lalapitan ang ibabang bahagi ng katawan niya? At pag nagawa namin, anong mangyayari kay Lita? Mamamatay ba siya? O maililigtas namin siya mula sa pagiging halimaw? Ang aming pagkaibigan ay ngayon nasa pagitan ng isang matinding pagsubok. Isang pagsubok na magpapasya kung mananatili ba kami sa ilalim ng anilo ng folklore o lalaban kami para sa aming kaibigan kahit anuman ang mangyari. Ang hangin sa terminal ay puno ng hiyawan at pagaspas ng pakpak. Ang manananggal na dating si Lita ay lumilipad sa itaas, naghahanap ng biktima. Ang kanyang mga mata ay nagniningas at ang bawat galaw niya ay mabilis at nakakapanindig balahibo. Kami ni Mara ay nakatago sa likod ng isang bench habang ang nanay ni Lita ay umiiyak at pinipilit naming pakalmahin. Kailangan nating gumawa ng paraan, bulong ni Mara. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Hindi natin siya pwedeng iwanan na ganyan. Pero paano? Ang manananggal ay nasa itaas. Ang ibabang kalahati ng kanyang katawan ay nasa gitna ng kaguluhan, nakatiwangwang. Kung lalapitan namin iyon, baka atakehin kami ng manananggal. Biglang may pumasok sa isip ko. Ang lulubi. Ang lulubi na narinig namin sa bahay. Hindi lang ito basta kanta. Ito ay isang babala at posibleng isang paraan para makontrol ang nilalang. Mara, ang kanta, ang lulubi na narinig natin sa bahay. Nagkatinginan kami ni Mara. Ang kanta ay hindi lang para matulog ang bata, para rin sa mga manananggal, sa mga anak ng mga manananggal, para panatilihin sila sa kanilang tao na anyo. Ang kwento na ang mga manananggal ay kinakanta ng mga magulang para protektahan sila mula sa pagiging halimaw. Nagsimula akong kumanta. Ang aking boses ay nanginginig sa simula, halos hindi marinig sa kaguluhan, pero pinilit ko. Hush, hush little child, the moon is bright. Unti-unting bumagal ang paglipad mang manananggal. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang kanyang boses ay naging mahina. Parang may pumipigil sa kanya. Ang lulubi ay unti-unting lumalabas sa alaala. Isang lumang pamamaraan na matagal nang ginagamit para makontrol ang sumpa. Nagsimulang tumugon ang ibabang bahagi ng katawan ni Lita. Gumalaw ito, umindayog. Hush, hush little child, don't make a sound. Lumapit si Mara sa ibabang bahagi ng katawan ni Lita. May dala siyang isang bag ng asin at isang hawak na bawang. Habang katuloy akong kumakanta, dahan-dahan niyang ibinudbud ang asin at inilagay ang bawang sa ibabaw ng naiwang katawan. Napasigaw ang manananggal. Hindi ito sigaw ng galit, kundi sigaw ng sakit.
Ang kanyang mga pakpak ay nanghina at dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa, bumalik sa kanyang buong anyo bilang silita. Siya ay nakahiga sa sahig, walang malay. Ang kanyang katawan ay bumalik sa normal. Ang kanyang mga kuko ay maiksi na, ang kanyang ngipin ay normal na at ang mga pakpak niya ay nawala. Ang amoy ng bulok ay nawala. Niyakap namin siya. Sa loob namin, may takot pa rin. Hindi namin alam kung babalik ba siya sa pagiging halimaw. Pero sa mayon, ligtas siya. Ang pamilya niya, sila ang may dalang sumpa, ang mana ng pagiging isang manananggal. Ang takot na yun, ang sikreto na yun, ay matagal nang nakatago, inilibing para mapanatili ang dangal ng pamilya. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang halimaw. Ito ay tungkol sa mga pasakin na ipinapasa sa bawat henerasyon, ang mga takot na hindi pinag-uusapan at ang mga sikretong pilit tinatago. Ang bahay sa dulo ng kawayanan ay hindi lang basta haunted. Ito ay isang repository ng mga alaala, ng mga sikreto at ng mga sumpa na hindi kailanman tuluyang nawawala. Kami, mga kaibigan ni Lita, ay naging bahagi ng kwento. Hindi namin alam kung saan kami pupunta mula rito, kung kailan o paano muling babalik ang sumpa. Ang taning alam namin, ang mga kwento ay totoo at sila ay nakakapit sa bawat isa sa atin, isang hindi nakikitang kadena.